Reddit story from Tiny Rebel. Ako ba yung gago dahil napaiyak ko mama ng ex ko? So nag-break up kami ng ex ko, siya nag-initiate, kasi di niya kaya ipagsabay trabaho niya sa relasyon namin. Okay naman yung break-up, I was hurt, yes kasi alam kong workable naman yun, pero mahirap nang ayaw niya i-work kaya I had to let go to. Medyo nahirapan din ako mag-move on kasi I thought things were going well pero biglaan nga kasi. Pero ngayon naman okay na ako. Bali kasi I promised his mom to give her something for New Year's nung kami pa. Parang pasasalamat kasi she made me feel so welcomed whenever na pumupunta ako sa house nila and I feel like I've formed a good bond with her. Pero di niya pa pala alam na nag-break na kami ni ex. Alam niya lang daw, sinabi sa kanya ni ex to, busy ako kaya di na ako nakakapunta. Kaya she was shocked and nadismaya siya sa news, pero she was still willing for me to come over para mabigay ko promised gift ko sa kanya. Aaminin ko naman, hesitant ako nung una, ayoko na rin kasi maharap si ex kasi I know that would make things harder for me pero his mom reminded me na I'm coming for her, not for him. So ayun nga, nasa house na nila ako. Abutin ko na lang sana gift pero his mom invited me inside. Di naman awkward between us, nakapagkwentuhan pa kami. And then, she asked bakit daw ganon nangyari sa amin. Sabi ko, baka madami po siyang iniisip kaya di niya ma-prioritize relasyon namin. Then she suggested na kausapin ko raw si ex. Agent, I hesitated pero deep inside I wanted better closure. Kasi yung last message ni ex sakin is, magbigayan lang tayo ng panahon. I know I shouldn't have given hope sa message na iyan. I did end up talking to him pero he was very dismissive. Sobrang kalmado kong sinabi side ko without placing any blames on him, just saying na how everything happened felt sudden and unfair after we've told each other to communicate hardships sa panahon pa lang na nangliligaw siya sa akin. I realized then and there na hindi pala talaga siya emotionally available sa mga hard conversations, he chooses to avoid talaga. Since di ko siya maayos na makausap kasi puro lang siya, ganon talaga kanya-kanya muna tayo. We decided to go na. Yung mama niya grabe. Sobrang hopeful ng itsura, agad dinanong sakin kung okay na ba kami. Yung arms niya handa na rin akong yakapin, pero sabi ko sa kanya, wala na po akong magagawa kung ayaw niya, nasabi ko naman na po side ko. Hinatid nila ako palabas, pero siya lumayo onti and just watched me and his mom from afar. Niyakap ko mama niya tas nagsorry siya bigla. I reassured her na it's okay lang and I'm happy na she trusted me and made me feel so welcome. 20 minutes after kong nakaalis sa kanila, nag-chat sa akin mama niya. Nanghihingi siya ng pasensya sa akin to the point na sinabi niya na naiyak siya sa nangyari. Na naiintindihan niya ako kasi babae rin siya and na kahit anak niya yun, ramdam niya yung pinagdaanan ko kasi nakita niya raw sa akin gano ako napamahal. Di na rin daw siya papayag na may pakilala yung ex ko kung di niya naman daw kakayanin makipagrelasyon kahit may pagsusubo. Naghohope rin siya na sana magbalikan pa kami. Sabi ko na lang malabo na yun muna given niya gusto niya muna magsumikap sa trabaho niya. Nagpasalamat ulit ako tapos nagsorry kasi di ko naman intensyon maging awkward yung sitwasyon sa kanila. Ayoko rin magkagulo yung family dahil lang sa breakup namin, di ko rin ini-expect na gaganon. Kaya ako ba yung gago sa ginawa ko? Na napaiyak ko yung mama niya? Na pumunta pa dun? Edit, hi everyone, thank you so much sa mga kind comments. Masakit man nangyari pero di naman ako sobra nawala sa sarili ko when this happened. Secured na rin kasi ako mag-isip and alam ko na may tamang tao na mag-aalin sa emotional needs ko. Also, no contact na kami ng mama niya and even him so no worries. Sa mga nag-i-speculate na baka may third party, not to defend him pero malabong meron. Pero kung meron man, that's on him na, desisyon niya na iyon. Ayoko na rin i-disclose work niya pero hindi siya corporate job. I'd say mahirap talaga tinatahak niyang trabaho kasi ang dami niya need i-prove para makamit yun. Silently supporting him na lang din kasi 8 years ko na siyang kilala, 3 years niya na hinahabol tong pangarap niya, 1 year niya na pala raw akong gusto and last year lang kami malalimang nagkakilala and nangligaw siya. Sa mga nag-a-ask ng age, 23 ako, siya 25. Isa sa mga rason niya rin iyan na bata pa naman kami, if para sa amin naman to, ibibigay naman daw sa amin in the future pa, ni Lord siguro. Gets ko na we're both still young pero alam ko rin namang pag gusto i-work, gagawa ng paraan. Guys,
Okay na ako, haha, I'm happy to have become a part of his life, kahit man ganito naging ending namin. I believe love given is never wasted. I don't want to let mistreatment make me give less love sa susunod kong potential partner. I will continue loving purely and genuinely and not let this hurt get the best of me. Sa mga naka-experience or going through the same thing with me, always remember what you deserve. Kung di nila mabigay sa'yo, may ibang magbibigay ng lubos pa. Kung nakarelate ka sa storya ng ating bida o kung nagustuhan mo ang ating short story today, maari lamang na paki-like, share and subscribe sa Kwento Filipino TikTok and YouTube para updated kayo sa mga bagong posts. Maraming salamat sa pagsubaybay. Hanggang sa muli!